Hey mga mi! Welcome back sa ating page. Kailan pa nga lang yung huling vlog ko mga mi kasi nga may pinagandaan kaming okasyon. Kaya for today's video mga mi is mag-tutorial tayo ng bunny ear. Basta bunny ear yung tawag dyan mga mi. Ewan ko sa iba mga mi kung ano yung gamit nilang fabric, pero yung gagamitin kong fabric ngayon is Katrina mga mi yung gagamitin kong fabric. Tapos ipal-flash ko na lang din sa screen mga mi yung size ng mga gagamitin nating parts nung gagawin nating bunny ear. Bali, ayan mga mi, ginagawa ko lang yung scrunchie niya. May tutorial na tayo ng scrunchie mga mi, nakapin dun sa pinaka-timeline ng video ko. Kaya kung hindi nyo pa napapanood mga mi is, panoorin nyo na po. Halos naman dun sa mga sinishare kong tutorials ay makakakuha kayo ng idea, mga tips sa paggawa nga ng ating mga hair accessories. Basta ang mahalaga din naman mga mi is na isi-share ko nga yung sukat tsaka yung ginagamit kong mga materials. Sa totoo lang mga mi is, marami talaga tayong pwedeng gawin. Kaya lang nga, syempre, iisang tao lang tayo, kaya yung effort natin sa paggawa is limited lang din. Tsaka syempre, hindi lang din naman ito yung priority natin gawin mga mi, small business nga lang natin ito. Kaya minsan talaga mga mi is, hindi ako nakakapag-upload kasi nga, meron din akong ibang inaasikaso at mas priority ko yung mga yun. Sa totoo lang din mga mi is, matrabaho nga din mga mi kung magwa-vlog pa tayo, 'di ba? Lalo na ngayon mga mi, peak season, talagang kapag naglapag ako is, medyo nauubos lang din yung mga stock natin, kaya gawa talaga ako ng gawa. At saka lahat ng ginagawa ko mga mi is nasa tutorial ko na po. Lahat ng yon is sobrang mabibili sa akin. Iba-iba din kasi yung taste ng mga tao mga mi, kaya iba-iba rin talaga yung gagawin nating mga hair accessories natin. Sa totoo lang mga mi, sa paglalapag is ang kalaban ko ngayon is sobrang lakas ng hangin at sobrang lamig din sa labas, pero go pa rin tayo mga mi. Habang nga maraming pera yung mga tao ngayon mga mi is talaga namang sipagan pa natin para kahit paano is fast moving yung mga items natin. Anyways mga mi, ganyan nga lang din ako magsukat ng pinaka-ribbon natin. Bali, ipa-flash ko lang din sa screen mga mi yung mga sizes para hindi na rin kayo mahirapan. Saka syempre, paulit-ulit ko lang din naman nasasagot sa comment mga mi, 'di ba? Waste of time na rin tayo kapag minsan kailangan din natin gumawa pa ng gumawa. Sa panahon ngayon mga mi is time is gold para sa akin kasi nga peak season. Basta kahit anong klaseng crafting business ngayon mga mi is mabili talaga katulad ng printing press, pero tayo kasi is ito lang talaga yung kaya nating pagkasyahin sa oras natin. Sabi nga nila no pressure mga mi, basta na-enjoy mo at hindi ka pa tumatagos sa pader. Oo mga mi, humanap ka ng business na kaya nating mag-provide or kaya nating gawin yung mga demand ng customer natin or buyers. Tapos syempre mga mi, yung hindi rin naman tayo na-stress, talagang nag-enjoy din naman tayo dun sa mga ginagawa natin. Oo mga mi, mahalaga rin yung pera, kaya lang syempre time is more, talagang mas mahalaga kasi pag nagkasakit din naman tayo mga mi is wala rin namang kwenta yung perang kikitain natin. Kaya kung nagtataka kayo mga mi is sobrang kukonti nga yung ginagawa ko is talagang ganun mga mi, hindi ko talaga pressure yung parang pinakasarili ko kasi alam ko mga mi medyo sakitin din ng person. Kaya yung mga ginagawa ko mga mi is easy tutorial nga lang din, tsaka yan na talaga yung ina-apply ko dito sa ating small business. Kung mapapansin nyo mga mi is hindi ko na rin masyadong ginagalingan, pero totoo naman na yung quality ng aking mga product is binabalik-balikan. Yung sukat ng scrunchie natin mga mi, ay ganyan lang din yung sukat na ginawa ko. Hindi na rin ako gumawa ng ibang sukat mga mi. Pero in fairness sa Katrina fabric mga mi is okay din siya. Medyo makapal to mga mi, pero kaya ng sewing machine natin. Tapos itong pinaka-ear mga mi, ganyan nga lang din natin tatahiin. Ito pilang nga din natin ng ganyan magkabila mga mi. Tapos tahiin na rin natin ng ganyan. Bale, 4 na tupi yan mga mi. Tapos nakita nyo rin naman mga mi yung resulta, diba? Medyo maganda na rin. At talagang maganda siya, promise mga mi. Dito sa Katrina fabric mga mi is maganda na siya kahit hindi mo siya planchahin. Tsaka less na naman tayo sa time dito sa gagawin nating step na ganito. Bali yung center mga mi is wala akong exact sukat dyan. Bahala na kayo. Kuha na lang kayo dun sa pinakaritaso na matitira, dun sa pinagtabasan nyo. Sayang din kasi mga mi yung mga maliliit pang parts, kaya ginagamit ko na lang talaga ito sa pinaka-center natin. Tsaka kahit hindi ko naman na-explain mga mi sa video is nakikita
nakikita nyo naman kung ano yung ginagawa ko. At least mga mi is nakakapagdagdag din tayo ng mga ibang design sa ating mga paninda. Huwag nyo na akong tatanungin mga mi kung how much ko talaga binibenta itong mga to. Depende kasi mga mi dun sa ginagawa kong mga design. Tsaka depende talaga sa buyers mga mi. Sobrang rupok ko bilang seller. Basta nababawi ko lang yung materials ko mga mi is okay na sa akin. Minsan hindi ko na iniisip yung pagod ko or talagang yung pinaka-time ko sa paggawa. As long na nag-enjoy ako mga mi at hindi ko nga na-pressure yung sarili ko sa paggawa is okay na sa akin kahit hindi naman masyadong bumalik yung pinaka-pagod ko. Basta ang importante sa akin mga mi is na ibabalik ko nga yung ginastos ko sa materials. At the same time mga mi is na-appreciate nila yung mga handmaids na ginagawa ko. Makita mo nga lang suot-suot ng mga bumili sa'yo mga mi is sobrang happy mo na kasi alam mo na galing sa kamay mo yung mga suot nila, di ba? Uy. At ayan mga mi, natapos na natin. Ganyan nga lang din yung itsura niya. Cute lang din siya mga mi. Sa ngayon mga mi, yung kulay pa lang yung available sa akin kasi sinubukan ko nga lang din umorder. Yan lang for today's video mga mi. Hope na makatulong din at magaya nyo yung ganitong sukat. Sobrang have din to mga mi at syala. God bless, more benta to us!